Nakaupo ngayon sa isang display shelf ng Sunglass Hut ang isang peres ng salaming pang-araw na may presyong tingi na nasa pagitan ng $150 hanggang $500. Ang frame ay gawa sa injection molded plastic at ang mga lente ay polycarbonate. Ito ang aktwal na nasa likod ng presyong iyan. Nakuha ng Luxottica ang Ray-Ban mula sa Bausch & Lomb noong 1999. Bago yon, makakabili ka ng peres ng Ray-Ban wafers sa isang gas station sa halagang wala pang $20. Bumaba ang kalidad, nawala ang kaugnayan ng brand sa kultura, at iyon ang naging refleksyon ng presyo. Tinanggal ng Luxottica ang Ray-Ban sa mga low-end retail, nilimitahan ang distribusyon sa sarili nilang mga tindahan at piling department store, at muling inilagay ito bilang premium eyewear. Hindi nagbago ang mga frame sa anumang makabuluhang paraan. Ang mga materyales ay nanatiling standard acetate at metal alloy. Ang nagbago ay ang presyo at ang marketing budget. Ang peres ng Ray-Ban Aviators ngayon ay nagkakahalaga ng mga $170 hanggang $220. Ang mga financial disclosure ng Luxottica mismo ay nagpapakita na ang Ray-Ban ang pinaka-profitable na brand sa kanilang buong portfolio, mas profitable kaysa Prada, mas profitable kaysa Chanel. Ang dahilan kung bakit nananalo ang Ray-Ban ay ang volume kasama ang katotohanang pagmamay-ari ng Luxottica ang brand at hindi sila nagbabayad ng royalty. Bawat dolyar na kita ng Ray-Ban ay nananatili sa loob ng sistema ng Luxottica. Ang dating founder ng LensCrafters ay nagsabi sa Los Angeles Times na ang mga designer quality frame ay maaaring magawa sa halagang $15. Tinawag niya ang kasalukuyang presyo na isang kumpletong pandaraya. Inilalarawan niya ang kumpanyang kanyang itinayo. Mas madilim ang kwento ng Oakley. Itinatag ni Jim Jennard ang Oakley sa kanyang garahe noong 1975 na bumuo ng isang brand na nakatuon sa performance sa sports, proprietary lens coatings, at magaan na composite frames. Noong unang bahagi ng 2000, ang Oakley ay isa sa ilang lehitimong kakumpetensya ng Luxottica. Nagdulot ng kaba iyon sa Luxottica. Mabilis na lumala ang isang pagtatalo sa presyo. Bilang tugon, inalis ng Luxottica ang lahat ng produkto ng Oakley mula sa lahat ng retail chain na kontrolado nito. Sunglass Hut, LensCrafters, Pearly Vision, Target Optical, lahat sila. Sa isang iglap, nawalan ng access ang Oakley sa karamihan ng premium retail shelf space. Bumagsak ang stock. Noong 2007, binili ng Luxottica ang Oakley sa halagang humigit kumulang $2.1 bilyong. Pagkatapos ng acquisition, nakita ng mga Oakley frame ang patuloy na pagtaas ng presyo, habang ang production cost ay nanatiling pareho. Ang peres ng Oakley Holbrook sunglasses ngayon ay nagkakahalaga sa pagitan ng $140 at $200, na may polycarbonate lenses na madalas na nirereklamo ng mga user na kailangang palitan sa loob ng 1 hanggang 2 taon sa halagang humigit kumulang $80 bawat pagpapalit. Sa loob ng 5 taon, ang kabuang gasto sa pagmamay-ari ay maaaring lumampas sa $400. Ang mga Prada sunglasses ay hindi galing sa isang artisan workshop sa Milan. Galing ang mga ito sa parehong Luxottica production facilities sa Italy at China na gumagawa ng dose-dosenang iba pang brand. Nagli-license ang Prada ng kanilang pangalan sa Luxottica, na nagdidisenyo, gumagawa, at namamahagi ng mga frame, pagkatapos ay nagbabayad ng royalty sa Prada para sa pagtatatak ng logo na iyon sa templo. Ang pares ay nagkakahalaga sa pagitan ng $300 at $500. Ang construction ng frame ay hindi naiiba sa isang mid-tier Ray-Ban na galing sa parehong production line. Binabayaran mo ang salitang nasa gilid. Sumusunod ang Versace sa parehong istruktura. Ang mga salaming pang-araw ay may medusa emblem at baroque detailing sa halagang $250 hanggang mahigit $500. Walang proprietary lens technology, walang unique material science, walang hiwalay na production line para sa Versace. Ang peres ng Versace sunglasses at ang peres ng Vogue eyewear sunglasses, isa pang Luxottica brand na nagkakahalaga ng mas mababa, ay galing sa parehong manufacturing infrastructure. Ang pagkakaiba ay ang branding sa templo at ang retail channel kung saan ito ipinapadala. Ang Goxi sunglasses ay gumagana sa pamamagitan ng Kering eyewear na ginagaya ang ginagawa ng Luxottica sa Prada at Versace. Ang pares ay nagkakahalaga sa pagitan ng $300 at $700. Standard acetate at metal alloy, polycarbonate lenses, walang proprietary optical technology. Ang fashion cycle ay nagtutulak ng seasonal collections na idinisenyo para magmukhang luma sa loob ng 12 hanggang 18 buwan, na nagtutulak ng paulit-ulit na pagbili ng walang functional improvement. Tinawag ng isang propesor sa Columbia University ang profit margins ng eyewear industry na medyo kasuklam-suklam, inilalagay ito sa parehong kategorya ng pagpepresyo ng gamot sa parmasya. Hindi lahat ng brand ay gumagana sa parehong matematika.
Itinatag ang Randolph Engineering sa Randolph, Massachusetts noong 1973. 5 taon ang lumipas, kinontrata ng United States Military ang Randolph upang gawin ang I-4 Aviator sunglass na ginawa ayon sa military specification standards. Aktibo pa rin ang kontratang iyon. Bawat frame ay hand-assembled mula sa corrosion-resistant metal alloys. Ang mga lente ay mineral glass, hindi polycarbonate, na nangangahulugang mas mataas ang scratch resistance at superior optical clarity. Nagpapatakbo rin ang Randolph ng Lifetime Service Center sa kanilang pabrika sa Massachusetts. Ang peres ng Randolph Aviators ay nagkakahalaga sa pagitan ng $200 at $300. Iyon ang presyo na sumasalamin sa produkto. Itinatag ang Maui Gym sa Lahaina, Maui noong 1980 na nakatuon sa isang partikular na problema. Ang standard sunglasses ay pumapatay sa matingkad na kulay ng mga coastal landscape. Ang kanilang polarized plus 2 lens technology ay nag-aalis ng glare habang pinapaganda ang color contrast. Ang kanilang 580 V glass lenses ay scratch-resistant, optically precise, at nag-filter ng high-energy blue light na nagdudulot ng retinal damage. Ang mga independent comparison ay palaging napapansin ang mas kaunting edge distortion kaysa sa mga polycarbonate competitors na mahalaga para sa buong araw na pagsuot. Ang pares ay nagkakahalaga sa pagitan ng $200 at $350. Itinatag ang Costa del Mar sa Daytona Beach, Florida noong 1983. Ang kanilang 580 V glass lens ay nag-filter ng liwanag sa 580 nanometers, kung saan ang dilaw na liwanag ay lumilikha ng nakakabulag na surface glare sa bukas na tubig. Ang polarizing efficiency ay nasa 99.9%. Pinoprotektahan din ng Costa laban sa high-energy visible blue light na nagdudulot ng macular degeneration sa paglipas ng panahon. Ang peres na may 580 lens ay nagkakahalaga sa pagitan ng $225 at $300. Iyan ay isang tunay na engineering investment para sa isang partikular na susukat na function. Pagmamay-ari ng Luxottica ang Persol, mula pa noong 1975. Ngunit hindi tulad ng Prada at Versace, pinapanatili ng Persol ang sarili nitong dedikadong production facility sa Loriano, Italy, at sarili nitong proprietary technology. Ang Meflecto Flexible Temple System, na napatent noong 1930, ay nangangailangan ng 0 karagdagang production steps at nag-aalis ng pressure points sa mahabang pagsuot. Bawat Persol plastic frame ay dumadaan sa mahigit 30 manual finishing processes. Ang mga lente ay crystal glass, hindi polycarbonate. Ang peres ng Persol 649 sunglasses, orihinal na dinisenyo noong 1957 para sa mga touring streetcar driver, ay nagkakahalaga sa pagitan ng $270 at $400. Pagmamay-ari ng Luxottica ang kumpanya, ngunit ang produkto ay nagbibigay katwiran sa presyo sa paraang hindi ginagawa ng isang Versace logo stamp. Itinatag ang Warby Parker noong 2010 ng 4 na Wharton Business School students bilang isang direktang hamon sa Luxottica pricing model. Sa pamamagitan ng pag-alis sa retail middleman at pagbebenta ng direkta, inalis ng Warby Parker ang mga markup layer na nagtutulak ng $15 na frame sa $300 sa isang sunglass hot counter. Ang peres ng Warby Parker sunglasses ay nagsisimula sa $75 kasama ang prescription lenses. Sa presyo ng isang peres ng Versace sunglasses, makakabili ka ng 4 na peres ng Warby Parkers, at may sobra pang pera. Ang industriya ng sunglasses ay nabubuhay sa isang taya, na hindi mo kailanman susuriin kung magkano talaga ang gasto sa paggawa ng iyong salamin. Kumikita ang Luxottica ng 64 cents na tubo sa bawat $1 ng benta. 5 brand na sakop dito ay nagbebenta ng logo na nakatatak sa isang frame na nagkakahalaga ng wala pang $15 para gawin. Ang 5 iba pa ay nagbebenta ng materyales at craftsmanship na maaari mong mapatunayan. May pabrika ang Randolph na maaari mong bisitahin sa Massachusetts. May mga hand finishing process ang Persol na nakadokumento mula pa noong 1917. May lens specification sheet ang Costa na parang engineering paper. Ang tanong ay hindi kung kaya mong bilhin ang mamahaling salaming pang-araw. Ang tanong ay kung ang salaming pang-araw na binibili mo ay talagang mahal gawin o mahal lang i-market.